anointed, and most of all moving in our midst for blessing. As with your sweet Holy Spirit, once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation. Anoint thy humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the hearts of our beloved brethren and visitors of their understanding the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint the word and bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. But before we start, mga minamahal, I would like to give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parent, the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved and honorable pastor. Praise God. Hallelujah. Evangelist Worldly Almeida and beloved assistant pastor, Linus Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, visitors, and webcast viewers. And also, praise God, hallelujah, tayo po'y bumabati ng Happy Mother's Day. First, sa ating pong beloved Almeida family, sa lahat po ng ating minamahal, ng mga kapatid, praise God, hallelujah. Purihin po ng ating mahal na Panginoon. At ngayon po mga minamahal, ating pong pag-uusapan, ito po ay pamagatan natin ng spiritual failure. Praise God. Napakahalaga po mga minamahal na ang Espiritu ng Diyos ay nananatili sa bawat isa. Hallelujah. It will stay on our faith, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ito po ang nakaka-discern ng tama at mali, mga minamahal. At pag tayo po mga minamahal ay masabi natin na nagkukulang na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi mo na mararamdaman yan. Akala mo ang ginagawa mo ay tama pa rin. But hindi mo talaga masasabi dahil habang ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dapat po na patuloy ang iyong pagiging mainit. Pero kung ang paglilingkod mo, habang ikaw ay matagal nang naglilingkod, ay umaatras ang iyong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, there's something wrong. Merong problema. Dahil tayo po ay nagiging pabayana sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So, basahin po muna natin mga minamahal ang Revelation chapter 2 verse 4 and 5 kindly. Revelation chapter 2, verses 4 and 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else he will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Amen. Apokalipsis talatan 2, versikulo 4, 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandileryo sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Amen. Praise God. Alam natin mga minamahal na sa ating paglilingkod, before we know
The Word of God, before mga minamahal, we don't know anything about yung kanyang mga rules, yung kanya pong mga pinag-uutos. Wala sa atin yun. Basta alam natin, we go to the church, sa ating ito big religion na ating kinagisnan. Ang alam natin, mga minamahal, basta ikaw ay pumasok, and then you pray for an hour, at paglabas mo, yung iyong pinag-pray, pagsisisi, ay napatawad ka na. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Amen! Praise God! So, yun ang ating pagkakaintindi. Sa ating paglilingkod, dati, akala natin, mga minamahal, na sanay tayo ng ganon. Pero ang hindi natin alam, mga minamahal, ito pala this is the real truth na kung paano maglilingkod sa mahal na Panginoon, it is according to the Word of God. Maraming Kristiyano ang nagsimula sa matagumpay na paglilingkod, ngunit nagtapos sa pagbagsak, praise God, nagtapos sa panlalamig, praise God, at tumalikod. Nagpakasakdal sa laman. Ano ba yung sabihin nagpakasakdal sa laman? Pinatulan yung kahinaan ng katawan. Mga minamahal. Pero hindi nila alam, darating ang panahon kung ano ang iyong tinanim, yun ang aanihin mo. What you sow is what you reap. Pero magtataka ka. Bakit marami naman akong kilala dyan? Matagal ng mga Kristiyano, gumagawa ng mali. Pero, lalo pinagpapala pa sila. May tamang panahon, mga minamahal. Tandaan po natin yan. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Maaring ngayon, pinagbibigyan tayo ng ating mahal na Panginoon, pero darating ang panahon, mga minamahal, pag hindi ka nagsisi at hindi ka nanumbalik sa ating mahal na Panginoon, aanihin po natin ito. Amen? Praise God. Kaya nga po, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, napakahalaga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At maraming katanungan. Bakit nagsasabi sila, ang tagal-tagal na itong Kristiyano? Pero bakit ganun ang kanyang kalagayan? Yung iba-iba po ang kalagayan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May nananatiling hanggang sa mga oras na to, mayroon pa silang nararamdaman. Hindi pa sila 100% pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Pero dumadalo, ang tanong, bakit? Kasi mga minamahal, pag inalis yun, baka hindi na lalong dumalo. Amen? Amen? Yun po ang mga ibang mga sitwasyon, mga minamahal. Pero alam ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ganong klaseng karamdaman, yun ang tinatawag na thorn in the flesh. Ang ating minamahal at ginagalang na pastor, merong bukol ditong maliit. Pagka po, mga minamahal, ang mahal na pastor ay pinag-aayuno ng ating mahal na Panginoon, ano yun? Umaalsa yun. Tataka, parang lumalaki. Yung pala, pinag-aayuno siya ng mahal na Panginoon. At pag nag-ayuno ng mahal na pastor, nawawala. Lahat ng mga nangunguna mga propeta, mga minamahal, may kanya-kanyang mga kahinaan. Like si Moses. Mga minamahal, utal. Kaya nga si Aaron ang speaker niya. Mga minamahal. Kaya iba-iba po. Mayroong mahina ang tenga, mga minamahal. Pero magtataka ka, ginagamit sila ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ganong kalagayan, mga minamahal, lalo silang lalakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang alam nila, mga minamahal, kung bakit sila merong ganon, upang lalo silang magpakainit, maglingkod. Dahil alam nila, mga minamahal, kung hindi sila magpapatuloy maglilingkod, lalong magiging worse yung kalagayan nila. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito ilang beses ko na sa inyong napatuto, like my mom. Iba nga po, mga minamahal, sabi ko nga po, every now and then, pinagsabihan ko, ma, dalo ka. Nasa puso ang Diyos. Nung nagkasakit na, at hindi na siya maasikaso, at gustong dumalo, at wala naman kaming panahon, at gusto na ngayon sasama palagi. Dahil ngayon niya napatunayan na kailangan niya palang maglingkod sa ating mahal na Panginoon sa natitira niyang buhay. So lahat po tayo rito, mga minamahal,
Hindi na tayo ordinaryong tao. We are not an ordinary Christian. We are the children of God. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Anak tayo ng ating mahal na Panginoon. So ang pagkatawag sa atin, mga minamahal, hindi basta-basta. Ganun tayo higit pa tayo sa ginto, higit pa tayo sa diamante, mga minamahal. Kaya bibigyan natin lahat ng panahon, mga minamahal. Bibigyan natin ng pagsusumikap. Ipapakita natin sa ating mahal Panginoon, hindi na po yung paglilingkod na kung gusto, kung ayaw. Kung tinatamad, tamad. Dadalo lang pagka mayroong gusto. Dadalo lang pag nakakaramdam ng mahina ang katawan. Dadalo lang pagka yung pong walang masyadong ginagawa. Pero actually, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, yung commitment mo sa ating mahal na Panginoon. Kaya ka magkakaroon ng ganong commitment dahil alam mo, anak ka ng Diyos. Dahil alam mo na ito ay tungkulin mo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po nasasabi natin, mga minamahal, tayong lahat dito, napakaraming tao sa buong mundo ngayon, nagkakaroon ng mga karamdaman, sakit, namamatay. Pero tayo mga minamahal, nandoon ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sabi ng Biblia, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Praise God. Pakibasa Hebreos 10:31-32. Hebrews chapter 10 verses 31 and 32. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Verse 32, but call to remembrance the former days in which after ye will illuminated, ye endured a great fight of affliction. Amen. Mga Hebreo talatan 10, versikulo 31, 32. 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. 32. Datapat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga ayaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay magtiis kayo ng malaking pakikilaban sa mga pagbabata. Amen. Praise God. Naiintindihan po ba natin, mga minamahal? Katulad po niyan, mga minamahal. Tayo, bilang anak ng Diyos, ang sandata natin ay salita ng Diyos. Amen. Ang tanong, meron ba kayong sandata sa tabi nyo? May Biblia ba kayo sa tabi nyo? Mga minamahal. Kaya nga sabi natin, lagi nating iniaral, hindi po katulad ito ng masabi natin na ordinaryong gawain lang. Hindi po. Sinabi ng Biblia, isa, dalawa, ang nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nandirito. So, hindi basta-basta ang pagkatawag sa ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin, mga minamahal. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Dahil meron tayong Diyos na matatawagan. Amen? Amen? Isang segundo, nakapahamakan. Pag tinawag mo ang pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, nandyan siya kagad. Praise God. Iingatan ka kagad ng ating mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal. Hindi po ba? Napakalaking pribilehiyo yan para sa atin, mga minamahal. Hindi ka kinakabahan. Kahit saan ka magpunta. Dahil alam mong kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang makita mong mga kalagayan ng mundo ngayon, mga minamahal. Kaguluhan. Away sa labas. Barilan dyan, mga minamahal. Anong mararamdaman mo? Kapanatagan sa iyong puso. Dahil ang sinabi ng banal ng kasulatan, if God be with you, who can be against you? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Bawat punta natin sa banal na gawain, mga minamahal, parang baterya yan. Nire-recharge tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ina-update tayo ng mahal na Panginoon para wag tayong makalimot sa kanyang mga tagubilin sa bawat sa atin. Kaya ganun na lamang kahalaga ang pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Iwanan mo ang lahat, mga minamahal. Alang-alang sa ating mahal na Panginoon. Ang inaaral natin dito, mga minamahal,
ay hindi aral ng nagmumula sa tao, kundi aral na nagmumula sa ating makapangyarihan Diyos. Praise God! Na gumawa ng langit at lupa, mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, napakapalad po natin. Praise God! Hallelujah! Hebreo 10:31-32, nabasa na po ito mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, yan po, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Datapat, alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaong pagkatapos na kayo'y maliwanagan. Alalahanin, sinabi. Pag sinabing alalahanin, mga minamahal, lagi nyo titignan na paano ba ako binago ng Diyos? Ano ba yung mga ginawa sa akin ng Diyos? Para ikaw, lagi kang malakas. Hindi ka bang lulupaypay? Isipin mo na dati-rati, itong mga patuto mo, dati may bumaril sa'yo. Hindi ka tinablan na dapat noon pa lang ay patay ka na. Maraming ganyan sa atin, mga minamahal. Ang ilan sa atin dito, mga minamahal, kung walang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, 6 feet below the ground na yung iba. Ngunit gano'ng kabuting mahal na Panginoon. In-extend ang buhay mo, may cancer ka, may leukemia ka, wala nang kagalingan sa ospital, ngunit binigyan ka pa ng pagkakataon para ipakilala sa iyo ng ating mahal na Panginoon kung gaano siya makapangyarihan sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga po mga minamahal, tingnan niyo po ang sinasabi, datapot alalahanin ng mga nakarang araw sa mga iyon pagkatapos na kayo maliwanagan at ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Di ba po mga minamahal, pagkatapos na natin nakilala ang ating mahal na Panginoon, nakikipagbaka tayo ngayon, nakikipagbata. Lumalaban. Ano ba yung nilalabanan natin? Nilalabanan natin yung kasalanan. Amen? Nakikipagbata tayo, mga minamahal. Dahil ang labanang ito, mga minamahal, ay labanang espiritual. At alam natin, mga minamahal, ang kasalanan, hindi katulad nung nasa sanlibutan pa tayo. Ang kasalanan, mga minamahal, pag ginawa ng tao yan, nung wala ka pa sa mahal na Panginoon, magugulat ko na lang, bakit mo nagawa ito? Kaya marami nakakulong. Ano sinasabi ng mga tao? Ng rape. Nung sila'y inimbestigahan ng mga pulis, hindi ko alam bakit ko nagawa yun eh. Biglang nagdilim ang isip ko, hindi ko alam ba't ko siya nabaril. Bakit? Wala silang espiritu ng Diyos, mga minamahal. Ngunit sa mga may espiritu ng Diyos, kung ikaw ay magiging ganun ka pa rin, ginusto mo. Amen? Dahil ang may espiritu ng Diyos, pag tinukso ka ng kaaway, alam mong tinutukso ka niya. Depende na lang kung papatulan mo yung gusto ng kaaway. Ganun po, mga minamahal. Hindi yan basta papasok sa katawan mo at gagawin mo na kagad. Hindi. Mga minamahal, uudyukin ka muna niyan. O gawin mo to. Tapos, paiisip sa'yo mabuti. Pag kulang ka sa prayer, papatulan mo. Amen? Paano ka hindi magkukulang sa prayer? Napakahalaga ng pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Yan ang sikreto. Pagdalo, pagpupuri, pagbabasa ng salita ng Diyos, mga minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, mabuti pang dun sa mga taong, mga Kristiyano, na hindi nagpatuloy. Anong sabi? Mabuti pang hindi na lang nila nakilala ang mahal na Panginoon. Dahil pagkatapos nilang nakilala ang ating mahal na Panginoon, wala nang panahon pa para magsisi silang muli, mga minamahal. Kaya, itong pagkakataon na ito, mga minamahal, hawakan na natin to. Ito ang kayamanan natin, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Praise God! Grabe ang pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Praise God! At pagdating sa langit, mga minamahal, lahat daw, ang katawan magkaroon ng uncorruptible body, babata ka, mga minamahal. Hallelujah! Wala nang kamatayan doon. At yung mga hindi nagsisunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, meron din silang pupuntahan. Wala ring kamatayan. Saan? Karagat-dagatang apoy. Anong gusto natin, mga minamahal? Magtiis tayo na obligahin natin yung ating sarili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na bagamat medyo may konting kahirapan o yung kahirapan na
habang buhay ka sa karagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga mga minamahal. Hindi biro-biro ang ating kaligtasan. Lagi po nating isipin yan mga minamahal. Anong sabi ng ating beloved Mama Dear, nung overnight, yung mga nakapag-overnight, sabi ng ating beloved Mama Dear, nagulat po kami, matagal ng video yun. Ang ating bansa ay pag-aagawan. Darating ang panahon, kukunin to sa atin. Ano niyo po ang tagal na po yung preaching na yun. At pagkatapos sabi natin, beloved Mama Dear, at tayong lahat ay magkakahiwa-hiwalay. May scattered tayo. Ang tanong, nakahanda ba kayo? Yan po ang tanong. Inilagay niyo ba sa puso ang aral at turo ng itinuro sa atin nating beloved parents in the Lord? Tinandaan niyo ba? Baka pagdating ng araw na yan, mga minamahal, hindi niyo alam ang gagawin niyo. Praise God. Kaya, ito na ang pagkakataon, mga minamahal. Anytime, pag dumating ang ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay nakahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Praise God. May kalugihan ba sa paglilingkod sa Diyos? Nagtitiis nga tayo ng kahirapan. Hallelujah. Binibigay ng kahirapan ng mundong ito. Yung bang pagsamba, pagdalo, kahirapan ba yun? Dito, pag dumalo ka, umiyak ka sa mahal na Panginoon, pag-uwi mo, naiibsan yung puso mo. Yung pag-iisip mo, nakakapagpahinga. Di ba po, mga minamahal? Iyon ang gusto ng mahal na Panginoon. That's the Lord wants us to do, mga minamahal. We need to be active, mga minamahal. At ang ginagawa natin, hindi naman para kahit kanino. Yung ginagawa natin ay para sa ating sarili. That's for ourselves, not for others, mga minamahal. So, hindi ka malulugi. Sinabi na nga ng banal na kasulatan, ariin mong kalugihan ng lahat. Ha? Kung mayroong mga iba tayo mga kapatid rin dyan, ang iniisip nila, Brad, paano? Kung hindi ako magtatrabaho, kung hindi ako magsasakripisyo, hindi po inaalis yung magtrabaho. Hindi inaalis yung magsakripisyo. Mga minamahal. Ang pinag-uusapan po rito, mga minamahal, gumawa ka ng paraan. Kung alam mo na ito'y makakahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, gumawa ka ng paraan. Hindi ka manatili sa ganong klaseng paraan na nagsasuffer yung kalooban mo. Praise God. Kung wala talaga, ang Diyos natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tumutugon sa panalangin. Pag hindi ka tinutugon, there's something wrong. Amen. Kaya maraming sikreto Magpuri ka palagi, mag-fasting ka. Madaming sikreto Ang mahal na pastor, pagka nag-council, sige, 3 days fasting. 3 days lang, sinasagot na. Grabe po. So, meron pala tayong dapat na gawin. Mga minamahal. Tinuro na sa atin ng beloved parents in the Lord natin yan. Mga minamahal. Pero kung ang isip natin, wala sa ganun, sa isang bagay ka nakatingin, hindi ka talaga makakaahon. Mga minamahal. Kaya napakabuti na ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Matthew chapter 7, verse 26 to 27. Matthew chapter 7, verses 26 to 27. 26 and 27. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And verse 27, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Amen. Sa aklat ng Mateo, talatang 7, versikulo 26, 27. At ang bawat dumidirnig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. 27. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at bumagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Pwede ka palang maging mangmang. Kahit na naglilingkod ka sa Diyos, paano ba magiging mangmangan tao? Pag hindi ka raw gumaganap,
Nasa loob ka ng iglesia, hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos, mangmang ka raw. Papayag ba tayo noon, mga minamahal? Amen. Siyempre, kaya nga po tayo narito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos para malaman natin kung ano ba talaga ang gusto ng mahal na Panginoon na gawin natin, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, before, na-torment ako sabihin ko po sa inyo, mga minamahal. Talagang dumating po sa akin yung may tanong ako na hindi ko malaman kung sino ang sasagot. Mga minamahal. Nung na-hospital po ako, nakwento ko ba sa inyo yun, mga minamahal, na hospital ako, malaki mukha ako. 6 years kong dala-dala yung malaking mukha na yan. Natatakpan na itong tenga ko. Napatotoo ko na po ito. Dahil palibasa, mga minamahal, grabe yung faith ko. Dati-rati kasi mga minamahal, talagang ang fasting namin doon, may 40 days, 20 days, 10 days. Pero nagtataka ako, bakit? Ginawa ko naman yun. Pero bakit na natili yung ganon? Yung pala, sinusubok lang ako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero grabe po, na-torment po ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. At last minute, mga minamahal, ibinigay ko na sa Diyos. Mahal na Panginoon, bahala ka na. Kung ako'y mamamatay, paubaya ko na po sa iyong buhay ko. Talagang suicide na po ako, mga minamahal. At talagang halos iwanan ko na yung paglilingkod ko sa Diyos. At dumating po yung time na yun, mga minamahal, ako'y ooperahan na. Babaklasin yung mukha ko, tatanggalin yung pangako. Mga minamahal, ooperahan hanggang dito. Tatanggalin yung buto ko sa paa, ilalagay dito sa pangako. Tatanggalin po yung muscle ko rito, itatapal dito. At 1 taon akong iti-therapy, mga minamahal. At itong mukha ko ng kabila, mapaparalyze. At tabingi ang mukha ko, 1 year. Wala na akong choice, sabi ko. Bahala na, mahal na Panginoon. Sabi ko, kahit papano, kahit man lang 1 taon, maibsan yung buhay ko. Pero wala na po. Talagang, siyempre po, inisip ko, ayuno, fasting ako. 20 days, 30 days. Dahil noong mga time na yan, mga minamahal, masisipag po kami mag-ayunon before, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, totoo pala ang salita ng Diyos talaga. Sinabi ng banal na kasultan, my thought is not your thought. Neither your will is not my will. Pumila na ako, mga minamahal. Ooperahan na kami. 2 kami, ooperahan na kami. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, hindi na ako uwi ng Pilipinas. Dito na lang ako mamatay sa Amerika. Bigyan ko pa ng problema yung pamilya ko ron. Mga minamahal. 2 kami, mga minamahal. Dadali na kami sa 3rd floor. Yung 3rd floor na yun surgery floor. Lahat ng nagpupunta ron, operahan na. Nasa wheelchair na ako, nakadextrose na ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ano nangyari? Naghihintay na po kami ng oras dahil isa-isa na kaming dadalhin po sa elevator. Mamaya konti may tumawag sa akin. Tinawag ako ng doktor, pinatawag daw ako. At dinala po ako sa isang kwarto. At in-x-ray ako. Ibang doktor po yun, ewan ko bakit wala naman akong appointment. Kasi ooperahan na ako sa taas, mga minamahal Alam niyo mga minamahal, in-x-ray, sandali, kinuha kagad yung result. Mamayang konti, lumabas yung doktor. Ano sabi ng doktor? Hindi ka na matutuloy operahan, huwag ka na magpunta ron. Kung kayo nasa kalagayan ko, ano kaya maging pakiramdam niyo? Uwi ako pag uwi ko sa Pilipinas. At ganun ang itsura ko. Ano maintenance ko? St. Luke's. Saan ako kukuha ang pera? Wala kaming trabaho. Baka lalo pa ako madaling mamatay doon. Kaya sabi ko, dito na lang ako sa Amerika. Dito na ako mamatay. Hindi na ako maging pabigat sa pamilya ko. Yan yung mga minamahal. At alam nyo, sabi ng doktor, bubuksan na lang namin yung gums mo, lalagyan namin ng rubber straw, kasi laki ng daliri, ipapasok doon para magmumuga, doon padadaanin yung salt, with water with salt. Magmumuga. In 2 weeks time, ginawa ko, lumiit ang mukha ko, mga minamahal. Grabing himala ng Diyos. Hanggang ngayon, iniisip ko, paano nangyari yun? Sabi ko, 6 years kong dinadala, ilang beses ako nagpapasting.
Yung pala, iba pala ang layunin ng mahal na Panginoon. Last minute, sumasagot ang ating mahal na Panginoon. Akala mo, pinabayaan ka niya. Hindi. Nandyan lang siya sa iyong tabi. Amen? Sino hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Sa nakita mong yan, mga minamahal, pinabayaan ka ba ng mahal na Panginoon? Kaya nga po, mga minamahal, mapalad tayo. We are blessed. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Dahil maraming tao ngayon, mga minamahal, napapahamak na aksidente. Kahit na tumawag sila sa mahal na Panginoon, hindi sila dinidinig ng mahal na Panginoon. Bakit? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Panginoon, nagpagaling kami sa mga may karamdaman. Nagsalita kami ng iba't ibang mga wika. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Hindi ko kayo kilala mapaggawa ng mga katampalasanan. Amen? Tayo po hindi ganoon, mga minamahal. Sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, unti-unti natin piniperfecto yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Lagi tayo nagbabantay ng ating mga salita. Binabantayan natin ang ating mga mata para wag tayo magkasala. Praise God. Hallelujah. Lahat yan ginagawa natin dahil gusto natin mapalugdan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya wag magtaka, mga minamahal, kung bakit minsan maliliit lang na bagay napapansin natin. Bakit po, mga minamahal? We are going to perfection. Piniperfecto tayo ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, without spotless and blemish, we'll be going to heaven. Walang kulubot at mantsa. Yun yung kulubot at mantsa, mga minamahal. Yung mga salita mo na magkakasala. Ang kaaway, mga minamahal, hindi na katulad ng tayo'y nasa sanlibutan pa. Ang kaaway, mga minamahal, talagang nakaprograma tayo dati nung hindi pa tayo nakakakilala sa mahal na Panginoon. Pag gumawa tayo ng kasalanan, gusto natin, gagawin natin. Ngayon po, mga minamahal, ang pinakikialaman na lang ng kaaway, tayong mga Kristiyano. Pinakikialaman niya tayo palagi. Saan siya laging sumisingit? Mga minamahal. Kasi tayo, visible eh. Alam natin kung magkakasala, hindi natin papatulan kasi nakikita natin magkakasala tayo. Pero madalas siyang sumingit sa communication. Yan. Magagawa ng mga salita. Mga minamahal, mag-iimbento, pag-aawa-awayin tayo. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Kaya, dapat, mga minamahal, maging alisto sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang bibig, ang mahal na pastor, mga minamahal, bihira mo makita magsalita yun. Bakit? Pinipreserve niya lagi yung kanyang bibig. Kaya magulat ka, mga minamahal, grabing kabanalan. Kaya pag nagsalita sa pulpito, mga minamahal, grabing power sa telebisyon. Pag nagsalita ang mahal na pastor, nag-rebuke, mga minamahal. Talagang maraming gumagaling. Bakit, mga minamahal? Iniingatan ang bibig na huwag magkasala. Praise God. Ang barko, mga minamahal, maliit lang yung timon na ganun eh. Ang laki ng barko eh. Pag gumanon yung timon ng barko, di ba, sumatama, buong katawan. Ang laki-laki ng barko. Ganun din sa tao. Pag ikaw nagsalita ka ng masama at hindi mo makontrol yung bibig mo, susunod ang katawan mo. Amen? Praise God. Yan po, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga tayo ay laging pinagpupuri ng ating mahal na Panginoon. Magpuri palagi. Praise God. Alam nyo, talagang kukunti lang ang ating oras, mga minamahal. Napakasarap pa sana, mga minamahal, ng ating mapag-usapan. Siguro po itutuloy po natin next time. Hallelujah. At salamat sa ating mahal na Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating mga aawit para sa ating pong pagpatanggap. Praise God, ating mga webcast viewers. At salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Next time po, ituloy po natin ito, mga minamahal. Hallelujah, upang lalo pa tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag mag-absent. Praise God. Amen? Para pag tinuloy natin ito, mga minamahal, lalo tayong matututo. Para alam natin, mga minamahal, paano tayo, how we became strong. Ang ating faith, mga minamahal, maging strong. Kahit na ano man ang dumating, magkahiwa-hiwalay man tayo, alam natin kung anong gagawin natin. Amen? At kung paano tayo magre-rebuke. Mga minamahal, ang pagre-rebuke, pagka meron kayong nakitang hindi maganda, ba't yung iba hindi tumatalab, kasi magsisi muna.
Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala. Ano man nagbanggit ko, nagawa ko, patawarin niyo po ako. And then, at saka mo susundan ng rebuke. Demonyo ng kidnapper, holdupper, mahal ka sa pangalan ni Jesus. Yun ang tama. Praise God. Amen? Magsisi muna. Pagka mayroon mga sakuna, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Ganun, lahat po. Ano man nagawa kong kasalanan, natambit ng mga labi, nakita, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. And after that, tsaka ka mag-rebuke. Effective. Kasi hindi ba kinig mahal na Panginoon? Sometimes meron tayong pagkukulang. Tayo po yung mawit, mga minamahal. Brad Jeff, hallelujah.